Eto, naalala niyo nanggulo o nag-hysterical nagsisisigaw 'to si Attorney Guanzon sa Rockwell Mall, okey? So, eto yung video na ano ba ang totoong nangyari dun, okey? Pakinggan natin dahil, ah, marami pang video na lalabas, okey? Ah, Sabi nga may mga CCTV footage 'yan. So, may mga videong lalabas pero, ah meron man or wala, pakinggan natin 'to kasi dito pa lang makikita natin kung sino ba talaga ang may kasalanan. This is very important kasi ito ay supposedly pink versus pink. Alam naman natin si Guanzon ay pink, okey? Yan ang sinasabi ng marami, pink. Pero siya ay ihahanay na sa Duterte dahil sinisilip niya yung mali ni Bongbong. Ganyan po kasi ang pink. Ang pink kasi 'pag sinabi mo na yung totoo sa baho ni Bongbong kahit naman inamin na ni Imee na adik yung kapatid niya, ididikit ka na, branded ka na as Duterte. Kahit ito ay kasamahan nila, kahit ito ay pink. So halimbawa kasamahan nila si Imee kapatid, si Tito Soto, si Ping, biglang nagsalita na, "Oo nga, kasabwat si Bongbong Marcos sa Ghost Projects." Tatawagin na yung DDS. So, kahit na ito ay makabongbong talaga o ito ay pink, tinataguriang pink, DDS. So, connect natin dito sa video na ito dahil may importanteng sasabihin. Gusto ko lang magsalita tungkol dun sa nangyari kay Attorney Rowena Guanzon kanina sa mall. Kausap ko mismo si Attorney Guanzon bago nangyari yon. Dumaan si Attorney Guanzon sa harapan ng store ko mismo. Yung pagdaan niya, syempre regular customer namin siya. Nag-hi, hello. Hi ma'am. Yan. So, ito siya, may tindahan siya, may store siya dyan sa Rockwell ata ito, sa power plant dito sa Rockwell. Okay? Kasi nga, umubo siya, pinagsabihan siya nitong Chinese or hindi natin alam kung Pilipino pero Chinese looking na mama, sinabihan siya, "Umuwi ka ng bahay kasi may ubo ka." 'Yun yung naging issue kaya nagalit dun sa mga hindi nakakaalam, nagalit ito si Attorney Guanzon. Oh, so Attorney, hi attorney. Nag-hi din siya, hello, ganun. Tapos yung mag-asawa, namili din sa kabilang store na katabi ko. Siguro yung layo, 1.5 to 2 meters yung layo. Ito yung lalaki. Ito yung asawa ng babae. Magkatapat sila. mga 2 meters, mga ano 'yun, mga 2 dipa. Okay, so magkalayo, magkaibang tindahan sila nagpunta. Nakatalikod. Nakatalikod siya kay Atty. Guanzon. Si Atty. So magkatalikod, importante yan, makikita natin kung bakit. Guanzon habang kausap ko nandito, malayo, malayo. Ganito. Ngayon, pagkatapos namin maghihilo ni attorney, umalis na siya. Pero bago siya umalis, napaubo siya. Pero ang ubo, may bitbit siya, nahirapan siya. May bitbit ka siya. Ngayon, nung umubo siya, hindi malakas ang ubo niya, gaya ng sinabi nila, malakas daw. Hindi. Yung normal na napapaubo ang tao, maubo siya, pero nakaganon siya pag ubo niya. Tandaan natin sabi nga ni Robin Padilla, may edad na ito si Guanzon. Okay, senior na ito. Sabi ni Robin Padilla, so siguro napaubo, tinakpan naman daw yung bibig. Yan, tinakpan niya, bibig niya, tinakpan niya. Ngayon, habang umuubo siya, mahina, hindi malakas, normal. Itong lalaki nakatalikod, si Atty. Guanzon, habang umubo, palayo, palayo sa kanila pagkatapos maghihilo namin ganyan. Ngayon, itong lalaki, sinundan siya, kinalabit siya sa likod. Hey, excuse me, pinapik siya sa likod, pinapik. Excuse me, sabi ni attorney, yes? Yes, hello, sabi, masaya pa si Atty. Guanzon na Siguro masaya pa, tinapik siya eh. So tinapik siya nitong lalaking Chinese looking man.
Masaya pa siya, baka akala kasi may magpapa-picture, eh. Yan minsan, ito hindi na-e-experience din natin, hindi ko sinasabing tayo sikat, kaya lang minsan may mga lalapit sa mall, hindi sa ano, siyempre accommodating ka. Kaya minsan nakakatakot din dahil hindi mo alam kung anong plano. Eto ibang klase, ganyan din. So akala niya nakangiti, ngumiti-ngiti pa siya, siguro baka nakilala siya, magpapa-picture o gano'n, et cetera. reply sa kanya na, yes, hello, sorry. Ang sagot ng lalaki, ito ang nakapag-trigger sa galit ni attorney. Sinabihan agad si attorney na you are not supposed to be here. Nagulat si attorney Guanzon. But why? You are not supposed to be here. Ganun agad. You are not supposed to be here. Then tungkol sa ubo, pinag-usapan ganyan, ganyan. So, the rest, yun na. Ngayon, okay, so ang issue dito, you are not supposed to be here dahil may ubo. Alam nyo, pagka ganito yung mama, ito yung sinasabi nating entitled. Kasi, alimbawa, nasa isang restaurant tayo. Kasi naisip ko, baka naman may kasalanan din. Tayo naman ay patas tayo kahit naman na medyo si Attorney Guanzon sinasabing hindi na natin. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, sabi ko, baka may kasalanan din si Attorney Guanzon. Baka ubo ng ubo, tapos siyempre, yung nasa tabi, nagtakip ng bibig, baka nagalit si Attorney Guanzon, na-offend. Karapatan naman niya magtakip. Pero ito iba. Kung totoo itong sinasabi nitong mama na ito, palayo na si Attorney Guanzon, tapos kinalabit ka, you are not supposed to be here. Offending nga yun. Lalong-lalo na, lalaki ka, Brad. Bakla ka ba? Ako yung ginawa nitong lalaking to, kabaklaan yun. Hindi mo dapat gaganunin yun. This is not an issue whether si Attorney Guanzon ay senior, attorney, mababang tao, mayaman, mahirap. Kitang-kita mo dun sa mama, entitled na bakla. Ba't mo gaganunin? Kasi palayo na napaubo, napalayo na, katapakin mo. Kung ayaw mo magkasakit, doon ka sa bahay mo, huwag kang pupunta ng mall. Iba kasi yung sitwasyon, unang pumasok, akala ko, kumakain sa restaurant, ubo ng ubo, syempre, nasa katabing table ka. Kasi kung ako yun, katabi kong table, ubo ng ubo, talaga magtatakip ako ng ano. Kaya lang, baka ma-offend. Pero parsikreto ko lang tatakpan yung bibig ko. Baka mahawa ako eh. Pero yung lalaki ka, susundan mo yung babae, you're not supposed to be here. Kung totoo nga, bading ka, Brad. Bading ka, Brad. Dapat ka talagang kasuhan. Lalo na kung Chinese ka. Mali yung ginawa. Kaya nga yung sinasabi nila, tinitira to ng pink, kasi sinabi ni Guanzon na you're not even wearing Rolex and Gucci. Siguro sa galit na lang ni parang pinapakita niya, minamata mo ko? Feeling mo nasa Rockwell ka, mayaman ka, then you're telling me you are not supposed to be here? You deserve more than me to be here in this classy mall? Ganun ang dating na itong mama na ito. Entitled. Mata pobre. Mata pobreng bading. Siyempre, sumabog na yung galit ni attorney. Kilala mo ba ako? Yung ganyan. Regarding kung hindi ko sino hindi. Kahit sino naman sabihan ng gano'n. Oo. Ng isang hindi kilala. Kasi sabihan kang, you are not supposed to be here. Kahit sino magagalit, naintindihan ko si attorney. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta manghusga. Ha? Hindi maganda. Lalo na kung totoo nga yung sinasabi nito, magkatalikod, umubo. Ang sensitive mo naman, Brad. Ang linis mo namang tao. Diba? Sabihin, baka naman Coach Oli may sakit siya. Di wag siyang pumunta sa mall. Kung siya yung may sakit, ayaw mong mahawa. You protect yourself. You don't tell others what to do. Because if you go to a public store, hindi mo na alam anong mangyayari. Di mag-face mask ka. Palakasin mo yung katawan mo. Kung hindi malakas, stay at home. Paaraw ka. Mag-exercise ka.
Bakit yung responsibilidad dadalhin mo sa iba? Naku nga, mali. Ang ginawa ng lalaki, ako mismo, 3 kami sa harapan. Pero sa harapan ko mismo nangyari. Sinabihan si Atty. Guanzo ng gano'n. Huwag kayong humusga kaagad. Kasi di nyo alam ang totoo. Kaya nga, ano alam, mall to, and this is a high-end mall. Siguro, dapat to may CCTV to. Kung ito i-request ni Guanzon, i-request mo para ito madiin. Kasi po, kaya po natin dinidiscuss to na wala namang, sabi ko, Coach Oli, di ba hindi ka nakikialam sa chismis, hindi ko connected sa politics. Okay? Kasi kinonekta na po nila ito sa politics. Pinersonal na nga. Sabi, kaya ganyan yan kasi DDS yan. Kasalanan na naman. So yung pagwawala ni Atty. Guanzon, kasalanan na naman ni PRRD, anak kayo ng teteng. Pati yung ubo ni Atty. Guanzon, sisisi nyo kay PRRD. Gago kayo. Sige ako naiinis. Lahat na lang Duterte. Baka kayo nag-aaway ng asawa nyo, nag-aaway kayo ng syota nyo, pinipindeho ka ng asawa mo. Kasalanan ni PRRD, animal kayo. Lahat na lang Duterte. Ha? Magpakalalaki naman kayo. Be responsible. Kung anong nangyayari sa buhay nyo, hindi lahat na nangyayari. Kung po pwede lahat ng pangit na nangyayari sa buhay ko, isisi ko sa Duterte. Nasarap ng buhay nyo, animal. Lahat na lang Duterte. Lahat ng maling lahat ng gagawin ko isisi ko kay Duterte. Ito, tingnan po natin next. Okay, ito, pakinggan po natin ito, boses to ni Guanzon. Parang kamukha pa ni Bongbong Marcos yung nag-i-interview. Boses po ito ni Guanzon, okay? Pakinggan nyo mabuti, siguro mag-headset kayo para marinig nyo maayos. Dahil binanata niya na dito si Lamas. Ito kasi si Lamas talaga. Isa pa tong parang bakla eh. Pitik ng pitik. Pati babae na wala namang koneksyon sa politika. Pero dahil kasamahan nilang Pink, hindi nila mahawakan sa liig. Kasamahan nila, Pink yan eh. Kasamahan nila, hindi nila mahawakan sa liig. Pinitik si Guanzon. Itong si Lamas. Ito, babanatan niya ngayon si Lamas. Kasi pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Yan, yung akbayan. Oo, mga komunista. According to Guanzon. Si Guanzon mismo sinabi mga komunista kayo. Oy, mga akbayan, tumigil nga kayo dyan Ito naman si Llamas, post na siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Ayun, may nag-post daw si Llamas. Wala akong Rolex, wala akong Gucci, bumaba self-esteem ko. Oy, Llamas, marami ka namang baril. Nako, nahulihan ka na ba ng baril? Illegal possession of firearms. With a capital P. Anong issue mo sa baril? Bakit mababa ang self-esteem mo? Di ba tanghuli ka ng illegal possession of firearms? Nako, marami ka palang kaso. Kulong yan dapat. Hindi biro ang illegal possession of firearms. Kulong yan. Kaya ka ba sumisip-sip? Nako. Pero kung ako sa'yo, Lamas, huwag kang tatahimik. Gumanti ka kay Atty. Guanzon. Huwag kang tatahimik. Laban! Nang sumabog baho mo. Sabog ang tae mo rito kay Guanzon. Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatahimik. Aantayin namin yung sagot mo. Llamas. Di ba, Llamas? Nahuli ka ba nga bumibili ng mga fake na DVD? Ay, nako, nahuli kang bumibili ng peking DVD. Bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, bababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina talaga ka. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang ng presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lang. Nako, nadala sa si Risa. Yung reyna ng mga pinklawan, si Risa. Bilib na bilib ang pinklawan. Yan ang standard bearer nila. Si Risa Ontiveros. Duda raw si Guanzon.
Anong magagawa mo kung mayaman daw si Guanzon na nakakabili siyang Rolex? Duda raw sila kung ikaw ang naka-Rolex. O bakit? Eh sumikat ka lang naman dahil kadidikit mo kay Risa. Di ba? O sige, gantel, Llamas, sasabugan tayo mo rito. Sabi, di ba? Tinanong pa nga si Risa Etiveros ni Willie kung kabit mo siya. O ano, Llamas? Right? Kabit mo, ano? Kabit? Sagot! Mamaya, may video ako. Lalabas natin. May video to si Llamas. Kinakabayo, si Risa. Di umano. Hindi. Mamaya, discuss. Mamaya. Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagtubingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Nako. So, may sinasabi pa na kayo daw o ikaw, Llamas, binubuli nyo si Guanzon nung panahon niya na siya ay nakaupo na para merong ilagay sa pwesto. Binubuli nyo at binabribe nyo siya. Nako. Wag kang hihinto, Llamas. Palagan mo si Guanzon. Palag. Di ba? Di ba, Dio? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, di ba? Kaya hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Llamas eh. Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay po, wala ka ng PhD. Mamuti pa yung si Chiangsi, at least may PhD yun. Llamas. Wala ka raw trabaho. Political analyst ka na, wala ka naman palang trabaho. Ano yan? Nakaasa ka sa bigay? Uy, asa sa bigay si Llamas. Eh, wala ka daw trabaho eh. Eh, kung wala kang trabaho, ano ang gagawin mo? Asa ka sa bigay. Oh. Political analyst. Ito masasabi ko kay Llamas. Si Llamas ay propagandist. Pagpakinggan nyo po siya, walang sense. Ang political analyst kasi ganito. Tinitingnan mo yung sitwasyon ng politika. Dapat ikaw, as much as possible, nasa gitna ka. Para yung basa mo sa totoong nagaganap na politika sa Pilipinas, sakto. Yung totoo, yung talagang kaganapan. Diba? Nababasa mo siya ng maayos. Kasi hindi ka bias. Hindi ka po pwedeng political analyst na lahat ng sasabihin mo is yung gusto mong mangyari sa partido nyo, yung gusto mong mangyari sa mga kalaban mo sa politika, yung mga manipulation nyo para gawin ng administrasyon, para birahin yung common enemy nyo, yung eliminate the political enemy. Hindi po ganun. Pag ganun po ang sitwasyon, that nagpapalabas ka lang ng negatibo para sa kalaban, hindi mo binabasa yung totoong sitwasyon, hindi ka political analyst. Propagandist ka. Kaya nga yung sabi ko, nabanggit ko to sa SMN, mas okay pa nga si Richard Herdarian eh. Kahit na hindi ako believe sa kanya. Pero at least pag binasa niya yung sitwasyon, sabi niya, lamang talagang si Sara pa rin. Ito si Llamas, ibang dating. Malapit na daw katapusan ni Sara. Yung mga ganun, parang pag tiningnan mo, sa sinasabi ni Llamas na 10, 11 hindi mangyayari. Dapat kung political analyst ka, marami doon sa sinabi mo mangyayari. Hindi mo lang sinisiraan yung kalaban mo. Diba? Kaya ito si Llamas, pag pinakinggan mo, wala kang matututunan. Yung gusto mo makita, yung talagang temperature, yung kalagayan ng politika, wala kang matututunan dito. Pag pinakinggan mo siya, maano mo lang is magalit sa Duterte or masabi mo sinungaling si Llamas. It's either of the two. Ano ba yung political analyst mo? Yan yung mga walang trabaho eh.
Ang ganda nung sinabi. Ang ganda nung sinabi. Yung mga political analyst, mga walang trabaho. Sasabihin nila, ay, pati ikaw, Kotsole, hindi ka ba political analyst? Hindi po. YouTuber. Eh, bakit? Hindi kami nakaasa hindi kami nakaasa sa mga bigay-bigay. 'Di ba? Hindi sa nagmamalaki ako, pero ang punto rito, hindi kasi eto, para sa kaalaman ng mga tao. Eto po hindi ko sasabihin dahil meron tayong gustong patunayan. Ito'y sasabihin ko sa inyo para makita ninyo na hindi mabilis ma-manipulate ang tao sa YouTube. Bakit? Kasi sa YouTube po, meron silang sariling trabaho, eh. Unlike po sa Facebook. Kasi yung sa Facebook po, medyo if you will compare Facebook to YouTube, maliit po. Not even 1% basta maliit po ang kita sa Facebook. Kaya hindi po sa YouTube, hindi mo ma-manipulate masyado yung mga influencers. Because may sariling trabaho. Ito yung sinasabi ni Guanzon, nakaasa ka sa bigay. Kaya hindi ka makapag-analyze ng maayos. Nagigets mo? Pag hindi ka nakaasa sa mga bigay, dahil may sarili ka ngang trabaho, nakikuha mo masyado. Di ba? Kaya pag tinignan ko, ano ba to? Facebook, pag YouTuber yan, chances niyan, hindi ko nilalahat Okay. This is not, but as a general rule, it's harder to manipulate o bayaran yung mga nasa YouTube. Alam mo, ginakanti ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? Hoy, kayo, pag tumanda kayo, bakla pa kayo, pangit ka pa. Bakla ka na. Pangit ka pa, tapos matanda ka. Magbagong buhay na kayo, ha? Ang pangit nun. Tapos wala ka pang pera. Sabi ni Guanzon nyo, wala kang trabaho. Oh. Paano ka magkakapera kung wala kang trabaho? Unless, pasahuran ka ni Bongbong. Di ba? O ni Tambi. Ang pangit. Oh. Kinakanti mo daw siya, pangit ka naman. Lamas. Si Guanzon yan, ha? You know, Dio, ang Yes, ayaw ko ma'am. dito, they're taking advantage. Kasi, Opo. ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalata nila ako, kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Hindi mananalo to sila, mas. Kung hindi ito tutulungan ni Garcia, it's impossible may plano ito sila. Impossible ito si Llamas manalo. No way. Diyos ko, Ba't ba na? maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizon Taveras, pareho kayo mga komunista dyan. Ang ganda nung sinabi. Doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros, parehas kayong komunista. Hindi ako nagsabi nun. Si Guanzon. You know what? I agree with her. Hindi ako nagsabi. Pero dalawa lang yan eh. Mag-a-agree ba ako kay Guanzon o hindi? I think agree ako kay Guanzon. Kayo, agree kayo? Komunista si Llamas at saka si Risa? Sige, lagay nyo dyan. Lagay nyo sa comment section. Hindi komunista si Risa. Or komunista si Risa. Lagay nyo dyan sa comment section. Kayo sumisira sa Pilipinas. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Problema. Yun pala ang problema. Kaya nagkukomunista itong mga ito. Pinanganak na mahirap. So gusto pantay-pantay. Tapos guguluhin ng Pilipinas. Sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba? Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako.
Ay, komunista, sosyalista. Sosyalista. Ah, walang pilitan. Kung ayaw maging komunista, walang pilitan. Pero sa totoo lang, ako, yan po ang sinusugpo ni VP Sara komunista. Yan din ang sinusugpo ni Pastor Kibuloy. Yan din ang sinusugpo ni PRRD. Kaya binabanatan itong mga ito, pati confidential funds, kasi nga, yung confidential funds ginagamit para ma-eliminate itong mga magugulong komunista at saka itong mga rebelde, mga CPP, NPA. Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko lang ngayon ng ano niya, ang Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, lako Rolex at Gucci. Talaga wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla. Biro lang yaman sa, wag mo ko iso ng libel kasi ano lang yan. Hindi. Gaganti yan si Llamas. Di ba, Llamas? Matapang ka, gaganti ka. Yari ka. Sasabogan tayo mo dyan kay, Guanzon. Let's lang yan. Hero speaks lang yan. Let's lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, di ba? Kung sa English pa ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako eh. Kung mag-Rolex ka Llamas, talaga maghina na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman eh. O, kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magdanakaw ang mga magdanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, Dio, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Ito may video. Video. Ha? Kinakabayo. Pakita ko sa inyo. Kinakabayo ni Llamas. Si Risa. Hoy, naku. Matindi yan. Llamas, sagot ha? Sagot ka. Sagot ka. Magkaanuhan kayo. Magaling ka kasi, no? Mahilig ka, puro kabira sa Duterte. Ngayon, pinatulang ka ni Guanzon. Sige, di araw-arawin kita. Sumagot ka rito kay Guanzon. Ito, video. Sasagot siya. Tingnan natin. Ito, may tanong kay Llamas patungkol kay Risa. Pakinggan nyo mabuti yung sagot ni Llamas. Hindi lang yung sagot niya, ha? You observe Llamas habang sinasagot niya. Okay, tingnan natin. May isa akong huling tanong, no? Ewan ko kung sasagutin mo. Pwede mo hindi sagutin at tapusin na natin itong interview na to. You're now in the crosshairs of the DDS. Yes. Napapansin ka na. Yes. May paggigiba na sa'yo. I guess you take that as a compliment. Ano? Yeah, happy ako. Naggigiba ka I ng must be doing something right. Yun, okay. Yun! Tinitira daw siya ng Duterte. Napapansin na siya ng Duterte. So para sa kanya, kaya siya tinitira ng Duterte, meron siyang ginagawang tama. Ako minsan, sa totoo lang, pag pinapakinggan ko to si Llamas, medyo nadidiri ako kasi gano'n na gano'n. Pero anyway, meron daw siyang ginagawang tama kaya siya tinitira ng DDS. Ha? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi to political analyst. Propagandist to. Puro black propaganda, puro paninira. So, ibig sabihin, yung mga DTS, ano yan? Masasamang tao. Kaya pag tinira ka niya, may ginagawa ka mabuti. Hindi. Kasi sablay yung mga analysis mo. Sablay. Ang layo sa katotohanan. Ito, una na lang niya salita eh. Kaya siya tinitira. Dahil may ginagawa siyang tama. Lahat na sinabi mo, mali. Next. So, one of the things they keep pinning you on is Senator Risa Hontiveros. Yes. Dahil matagal na kayo magkasama, aktivista pa siya sa Coalition for Peace. Komunista pa siya. Ay. Yan ang sabi ni Guanzon, komunista pa siya siguro. Sa kanya, ang term niya, aktivista. Siguro, ang ibig sabihin niya doon is immaculate communist. Parang insertion ni Risa. Immaculate insertion. Tapos, nung binuo yung Akbayan, nung binuo yung BISIG, alam mo yung BISIG, di ba? Yung grupo namin. May ganun ng matagal na relasyon. At very close kami for a long while. Kaya, hindi ako magugulat na lagi siyang idinidikit sa akin. So hindi ako magugulat dahil close sila
na dinidikit sa akin. Okay. Oo. Yun. At doon na lang yan. Tapusin natin. Correct. Anong tawag doon? Anong tawag natin dyan? Paduda. Yan ang tinatawag namin paduda effect. So, hayaan na namin kayong mag-isip kung ano sa amin ni Risa. In short, kinakabayo nito si Risa. Sinasakyan. Nira-ride on, hindi ko alam kung natutuwa siya na nililink sa kanya si Risa. But definitely, hindi, pwede na maitanggi. Halimbawa, kunwari ako taga-SMNA si Ma'am Hana. Halimbawa si Ma'am Tina, yung mga taga-SMNA. Close kayo kasi lagi kayo magkasama dahil taga-SMNA yan eh, mga host yan. Di ba? Pwede ko naman sabi, yes, posible, mga kaibigan nating mabuti yan. Pero itatanggi ko, hindi po totoo yun. Parang ganun, di ba? Ang dali namang itanggi. If you don't want to use the popularity of the person. Di ba? Simpleng ganun eh. Sino pa ba yung na pwede namang itanggi. Tingnan mo to, hindi niya tinanggi. Talagang kakabayuhin ito. Sasakyan talaga nito. Si Risa. Siguro, baka isipin mo nga naman, kahit ganyan si Risa, ang itsura ni Risa, pero pag kinumpare mo naman kay Llamas, lamang naman talaga si Risa. Totoo naman yun. So, siguro baka boost of confidence niya na nalilink din siya kay Risa. Isipin mo, ganyan ang itsura mo, nalilink ka kay Risa, na senador, na ikaw naman ay walang trabaho, na political analyst, puro sablay pa yung mga analyst mo. Pag-analyze mo sa sitwasyon. So, hindi eh. Diba? Pero kikitang-kita mo dyan, propagandist na propaganda. Kasi pati yung issue eh. Hindi niya sinagot eh. Close kami. Yes, close kami. Pero hindi niya sinagot. Binitin niya. So, baka natutuwa siya or gusto niya lumaki yung sitwasyon. Gusto niya sakyan talaga para sumikat din siya. Di ba? Ano to? Oportunista. Gawaing komunista talaga. Bakit? Oportunista eh. Di ba? Basta kayang sakyan-sakyan. Bagay, kung wala kang trabaho, para magkatrabaho ka nga naman. Di ba? Okay, kasi hindi naman po pwedeng lagi ka nakaasa sa bigay. According to Guanson yan, ha? So, yan. Yari, dito si Risa. Kung ako si Risa, didistansya ako dito. Kasi it will not help my political career. Pero to si Llamas, it will help his political career na ma-link kay Risa. User talaga. Next po tayo. Ito po may interview si Bongbong Marcos. Tingnan nyo mabuti. As someone who aspires to enter public service someday, what is the one thing that you want me to know that you should have known prior to entering public service? Ayan, pagka public service daw, at gusto ko mag-public service at ako'y baguhan, anong gusto mong malaman ko? Una, bago ako mag-enter sa public service. O ano? I think you're well guided so long as you enter politics for the right reason. And there's only one right reason to serve. To serve. There's no other correct reason. It's a thankless job. So kung i-enter ka ng public service, anong dapat mong malaman? Is to serve. Bongbong Marcos, sunog na nga utak mo, pambira. Ang tanong sa'yo, kailangan mo mag-enter ng public service, inulit mo lang. Public service nga eh. Di anong dapat kong malaman? Di to serve. Gago rin talaga to si Bongbong. Uy, bawas-bawasan mo yung katitira kung ano man yung tinitira mong sinasabi ng kapatid mo. Dahil pag pinakinggan ka talaga, sunog utak mo, wala ka ng kwentang pakinggan. That's for sure. And a sleepless job. It's worth it. It's worth it. When you see something change for the good, that you made it happen. Ikaw may, that change. Papansin nyo pag nabubulol siya,
Gumaganon siya. Ganyan yung reaction niya nung sinabi na, "Magpa-hair follicle test ka." Why should I? Ulitin, yung gano'n. Why should I? Yan. Ganyan din ang reaction niya nung tinanong siya sa hair follicle test. That changes your world. There's nothing better. There's nothing better. Plastic, there's nothing better than to serve. Pambihira eh. Kayong nagpahirap sa Pilipinas. And eto, hindi ko alam tong mga ito kung sino tong mga ito, pero it looks kabataan sila eh. Di ba? Hindi ko sila kilala kung ito isa sa kasi the ID pa eh, naka-ID nakikita nyo. So hindi ko alam kung anong gustong palabasin dito ni Bongbong Marcos na gusto siya ng kabataan. Hindi ko alam kung anong optics na naman itong gusto nilang palabasin. I really don't know them. Baka mamaya nasa opisina naman to nagtatrabaho ni Bongbong. I don't know. Pero sa akin lang, alam naman natin na merong lehitimong survey na lumabas that Sara is leading sa kabataan. Diyan sila namali. Diba? Nagkamali sila ng basa. Akala nila yung Pinklawan, hawak ang kabataan. Hindi po. Yung kabataan, ang gusto si Sara. At kahit nung 2025 election, ang kabataan, they voted for the Duterte Black. Gets nyo? So, sa mga susunod na araw, they will try to tap yung mga undecided pa na mga kabataan. Baka akala nila dahil kabataan, masisira or madali pa nilang baguhin ang pag-iisip. Lalong-lalo na kung makikita si Bongbong Marcos, mapapansin nyo yan. You try to observe. Babaguhin nila yung optics. Lagi silang lalapit sa bata, sa mga kabataan, in preparation para kuhanin ang boto na kabataan kay Sara. Kaya lang, alam nyo, mahirap din lokohin ng kabataan. Bakit? Kasi they are the first hit. Halimbawa, ikay kabataan. Fresh graduate ka ng college. Tapos wala kang makuhang trabaho. Dahil sa kalukuhan ng pagnanakaw ng gobyerno ni Bongbong Marcos, you will really hate Bongbong Marcos. Or kahit ikay kabataan, hindi ka graduate ng college at wala kang makuhang trabaho, you will hate Marcos. Kaya sapul na sapul ang kabataan eh. The people starting their career, ayaw kay Bongbong. Bakit? Apektado sila eh. Hindi katulad ng ibang medyo may edad na mas forgivable pa na maging panatis ko sila kay Bongbong Marcos kasi they establish na yung trabaho or at the same time, they just want to be fanatics of Bongbong Marcos. Ano na eh, nasa retirement plan na sila. Alam mo yung ganun. Pero yung mga nagtatrabaho, sila po, yung workforce natin, the executives and the blue collar and the white collar, hit yan, sapul talaga yan. Yun ang ayaw kay Bongbong Marcos. Yan ang tinatry nilang i-correct. Than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. May nagawa ka, nagbago yung buhay ng tao. Can you imagine, binago mo yung buhay ng tao? Llamas na llamas, no? Iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Ganyan po mag-analyze si Llamas. Ang layo. Iba yung nabago mo yung buhay. Anong nabago sa buhay? Ako nga sinasabi ko, kung ang Marcos ay hindi pinanganak sa Pilipinas, mayaman ang Pilipinas. What a privilege to be able to do that. Ayan po ang kalokohan nito.